Tatlong malalaking boxes po ito ngayon na hawak. O nandito makadi-deliver lang din po nito ngayon lang. Kaya ito din po yung pa-intro natin. Kaya ito nga po yung box or boxes na isi-send ko po sa Pilipinas next year, March. So magdating nga sa pinasiguro by June. Eksakto yan. Pagdating ko dyan, nandun na din po yung mga boxes. Ang inisip ko nga, pwede din siguro February. Kaya para sure talaga na nandun na to before ako dumating. Kaya dito ko din po ilalagay yung mga ipapasalubong ko sa kanila. Lalong-lalo yung mga laruan nila Matthew, mga damit, sapatos, kadami good guys. Subuti na lang din kay 3 box po yung in-order ko din. Kaya ang po kasi dito, ang kagandahan, 2+1 na po siya. So kung dalawa lang po yung in-order ko, ang babayaran ko is sa isang box, parang 1.5. Pero pag dalawa yung orderin ko, or dalawa yung babayaran kong box, may free na po akong isa. So 2+1, nakakuha tayo ng isang free box. Kaya tinatlo ko na. Ang babayaran ko dito, alam nyo kung magkano? 200 euros. Okay na din, kaya at least mapadalang mga gamit dito sa bahay. Ang kailangan. Pero parang kalaki good neto. It's big, babe. But I think the first one is bigger, but this is 3. So that's also fine. Pang-apat na beses na po namin ito ni Marcel na magsisend ng balikbayan box sa Pinas. Ang unang nagsend po ng balikbayan box dati si Marcel, guys. Nagpadala siya ng mga chocolates, nung magkakilala pa lang kami. Pero maliit lang yun na box, parang pinapost NL niya lang para mas mabilis. 1 week lang ata noon, nasa Pilipinas na good. Pero kayon, ito nga po yung box na gagamitin natin. 3. Buti na lang, madami ko yung malagay dito, guys. Kita nyo yan? Kung gaano kalalim. At ito yung mga tape din po, oh. Bali, nagbayad din ako ng 30 euros kay per box po is 10 euros. Tapos, ililes ata nila once na pipick upin na yung mga boxes na to. Pero kay may time pagod tayo before before ko tumapadala sa Pilipinas. So, siguro every month, kapag may extra tayo pera, magbili-bili din ako ng mga chocolates or kung ano pa man, mga 1+1 dito ng mga promotion para malagay din dito sa box. Kaya ito din po yung 3 tape na gagamitin ko para ma-sealed to kapag puno na. Tapos may resibo din ako dito na nagbayad niya ako ng mga 30 euros. Kukulangin din kasi, guys, kung yung gagamitin ko lang is yung maleta ko nga, di ba, alam nyo naman pag mga ganyan, pauwi ng Pilipinas, may limit lang po. Parang yung sa Singapore Airlines, 25 kilos lang. Tapos yung hand carry ata, 12 or 8 kilos, parang ganon. So, iniisip ko, gustuhin ko mandalhin yung mga gusto kong ipamigay doon, yung mga damit nga ng mga bata, mga laruan, hindi ko din po madala-dala. Kaya nag-decide din po talaga ako na mag-order na lang ako ng balikbayan box. Kaya kadami nga mga damit po ni Matthew tsaka Mila. May pamangkin kasi ako ngayong lalaki, hindi ko pa yung nakikita. Anak ng kuya ko, tapos yung sa ate ko din, ang anak din yun, babae naman. Sakto! Yung ni Matthew tsaka Mila, pinaglitan, yun yung mga ipamimigay ko po dyan. Pero yung mga t-shirts lang. Yung iba na medyo mahaba, dito ko na lang siguro ipamimigay, baka ibigay ko na lang kay Nathan. Tapos pag nalitan ni Nathan, alam nyo, mapunta yun kay Ken. O pag madami ng damit si Nathan, kailangan na lang Timo. Tingnan ko na lang. Basta yung mga ipapadala ko lang po yung mga t-shirt. Kasi hindi man yan nila masuk sa Pilipinas, yung mga makakapal naming mga damit dito. Kahit nga yung mga pinaglitan ko din, ipapadala ko din po sa Pilipinas. Ay, lumaki baya tayo. Hindi na sa akin magkasya yung iba, kaya naisip ko, ipadala ko na lang din yun. Para mas magamit pa dyan ng mga pamangkin ko nga sa Pilipinas. Baka hindi malaman ni Marcel mga gamit sa bahay, pinadala ko na. Pero si Matthew tsaka Mila kanina, nagsabi na kagad sa akin, Mama ha, huwag kang maglalagay ng mga laruan dyan na hindi namin alam. Sabay-sabay po namin yan gagawin once na mailagay akong laruan. Nandyan silang dalawa, pati si Marcel, kaya magtingin-tingin nga din siya sa mga ilalagay ko. Tsaka gusto niyang ilagay din sa 3 box na nga din na po na to. Ang bagsak nito, alam nyo, sa Manila lang. Kaya para makalis din, guys. So, yan yung gagawin ko. Sa, sa ate ko dyan sa Pasay. Malapit lang din sa Terminal 3. Tapos, ang mangyayari na lang, diba, 3 box man. Yung isa sa Maynila,
Tapos baka yung dalawa papuntang province na. Or tingnan na lang natin kung saan. Pero kaya destination nitong tatlo, isang location lang. Ano, sa Pasay lang. Kaya parang mas less ata yung bayaran ko ngayon nga, 200. Tapos pag halimbawa papuntang Visayas, kaysa Samar man sana, mas mahal guys. So ang sabi ko lang sa ate ko, once na dumating to, kaya uwi man din sila ng Town Fiesta next year, isakay nilang na lang nila sa bus, mas less pa yung bayaran. Kaya mahal na gud yung 200 euros, oy. Pero kayon, hindi man yan every year. Siguro nangyari lang to once in 3 years. Once in 2 years. So, gora na natin. Nang may mapasaya din naman tayo pag uwi natin dyan sa Pilipinas. Mga luma na gud yung mga ipapadala ko guys. Pero ang pamilya ko, kahit luma pa yan, very grateful yan sila once na may ma-receive from abroad. Tsaka ganyan din kasi pag mga Pinoy guys, no? Kahit luma pa yan, basta galing abroad, lalo na mga chocolates, pwede ko dyan makabili sa Pilipinas. Pero yung pakiramdam ba na, yun nga, from abroad, parang, ka-special naman itong gamit na to, ka-special naman itong pagkain na to. Kaya, maglalagay din po tayo ng mga, iba pang mga wala doon na dito namin mabili. Kung may budget lang. Kalalalim pagod ng mga box na to, guys. Madami po talaga yung malagay. Kita nyo yan? Opo, okay lang kuya. Padala natin sa Pilipinas yung mga laruan nyo. Kuya? Opo, okay lang? Oh, put siya. Ay, hindi ka pwede dyan. Kay may ilalagay tayo dyan mga damit nyo, sapatos. Hindi ka pwede. Kalaki good guys, promise. Very worth it to kaysa sa una kong ginawa nung isang box lang in order ko pang binayaran ko ata 150 yun. Di ko na sure. Pero kay mga ganong amount po. Tapos isang box lang yun. Pero malaki din naman yun. Kaso kay itong tatlong box na to. Nay Matthew, excited it. That is need to be doing for Yuli, okay? Hindi kayo magpasok dyan kay mga yung alalagay natin dito. Kadami ng malagay. Sa isang Pilipinang Pinay ko din lang po ito nalaman na pag ganito nga daw ang orderin ko, pag dalawa, may free na isang box. So sabi ko, gusto ko itong itry. Kaya yun nga, mag-uwi tayo next year. Kaya sana lang talaga, sana lang. Very on time dumating sa Pilipinas. Kung hindi man, at least napadala ko na, baka paalis na ako nun, tsaka naman dumating yung box, bahala silang away-away, oy. Pero hoping po ako na, before ako dumating, nandun na din to. Pero kay March, April, May. Ay, yun lang. Tignan ko nga ulit yung website, pag meron sila February, baka February na lang natin isend para sure talaga. Kaya sabi din kasi ni Sunina's World, nangyari sa kanya, parang umabot ng 5 months, pero corona time yun eh. Pero kaya ngayon, wala namang corona or lockdown. Baka on time dumating. Pero kay March goods, ang sabi, 3 months daw to magsakay-sakay sa barko. March, April, May, June. Tingnan ko nga ulit yung set para sigurado tayo. Dito ko na lang daw ilagay sa taas yung mga boxes. Kaya ayaw ni Marcel doon sa baba. 4 months ba naman doon? Maintindihan ko din, oy. Tsaka dito din kasi sa taas, mas ma-organize muna namin. Ang problema ko lang, kapag ma-sealed na to kay sobrang bigat, pero kasabi man niya, kaya natin yan. Sa taas mo lang ilagay yung na yan, mga boxes. Kay magbalanda na daw doon sa baba. Kalalaki pa naman itong boxes na to, guys. Tama mas siguro itong paggawa ko nun, yung pag-sealed ng box na to. Yun lang, parang kailangan ko muna siguro i-tape din ito. Ang walang katapusang labahe! Punong-puno ka naman, guys! Mga 1 linggo lang good to. Good luck na naman sa ating washing machine. Feeling ko soon, mag-give up na to. Pero wag naman sana, uy. Kaya may pabalik-bayan, baya tayo sa Pilipinas, kamahal. Maglagay-lagay pa tayo mga shampoo, mga sabon. Bala kung hindi to guys. Kaya madalas din po sa Netherlands, mag 1+1 sila dito guys. Kaya mahal din po yung mga bilihin dito. Kami kasi ni Marcel guys, namimili po kami ng mga ganyan pag 1+1. Mga toothpaste. Pero pag chocolate, minsanan lang yan mag 1+1. Minsan meron po. Pero kaya hindi din po madalas. May mga discount yun. Pero kayong mag 1+1, swertihin sana tayo pag ganyan yung mangyari, no? Kaysa January po yung pick up neto pala. Pinay-sked ko na din kay ma'am. Pinay nga po na may-ari din ng na to, cargo or pabalik-bayan box niya sa Pilipinas. Kaya tinanong ko siya kung kailangan ko magpa-sked. Buti na lang guys, nag-message ako.
Kaya iniisip ko, mag-ano ako sa kanya, magtanong na, halimbawa, papuno na yung ano box ba. Pero kayong ano pala, schedule ng pick up, hindi March, January, tapos, ang alis niyan dito siguro February, kaya nakalagay doon, may slash eh. Parang January 24 yung pick up ng boxes po dito sa bahay. Tapos parang masiship siya or mag-alis dito sa Netherlands February, March, April, May, June. So 4 months, pwede na good. Sana on time dumating. 2,000 years later. Katatapos lang magtrabaho, guys. Magluto po ako ngayon ng ano namin, dinner. Ang Marcel tsaka mga bata kanina, nung nasa work ako, nag-grocery pala. Tingnan yung ulam namin. Mag-steak na naman po. Tsaka binili to ni Marcel kaya naka-sale. From 53 euros, nag-ano na lang siya, 34 euros. Kaya try po natin tong ano. Ay! No! May pumena din po dito. Ikaw, kuya. Akala ko na nasa harap. My God. Nasyak natin. Nag-ulat ako. Akala ko kung ano na, pasaway ka ha. Kaya try natin tong steak, everyone. You also want mashed potato? Oh, a little bit. Okay, then I will make it. Then I will make mashed potato first, then it's quick. I will just make this 5 hey, clap it here. Irish pala itong ano natin guys ngayon, steak, sabi ni Marcel. Kaya matitikman natin. Nabilis ang ano na naman tuluto. Pero ilagay ko po ulit sa foil. Para maluto na naman siya. I mean, hindi masunog. Yan na po ngayon yung ano ko. Technique sa pagluto ng ano steak. Nagbili din pala siya kaninang ano din isda. So, linisin ko mamaya o hati-hati ko. Kaya para malagay din sa freezer. Magkaroon na naman tayo ng ano stock sa bahay. Alam niyo naman, si Marcel po talagang nag-grocery sa ano, mga pangangailangan namin dito. Especially for the meat, because it's your last one. Yeah. Yung mga bata din po kasi talaga kumakain ng ano steak nga, lalong-lalo si Kuya, nasabi ko lang sa inyo eh. Si Mati po, hindi po yan siya magkain ng mga karne-karne, pero kapag ito yung niluto ko, kain yan siya. Sosyalin eh. Tingnan nyo naman ang ano natin ngayon, guys. Chan-chararan! Medyo makalat pa dito ng konti, pero okay lang yan. Ganyan talaga kapag busy sa kusina. Parang maubos namin 1 kilo ba? Pag hindi, pwede man bukas na lang din. Diba? Kaysa air fryer na naman tulutuin guys. So, kailangan naka-foil. Kaya para hindi nga siya mamaya sunog. Alam niyo naman, ang gusto ko sa mga ganito, well done. Walang dugo. Nag-try ako ng ano, ng medium. Ayoko eh. Pero mas malambot nga siya. Ang itim na naman yung ano nating camera. Mas malambot na kapag medium. Pero kay kanya-kanyang trip po yan. So, okay lang yan. Grabe oh, ang Irish na ano, beef. Amazing. Parang mas gusto ko yung ano niya, yung texture ng karne kaysa sa last time. It should be the best meat available. Really? This one? Irish beef, best. Oh, okay. Irish beef daw ang the best, sabi ni Marcel. The best. Buti na lang talaga si Messi at Camila kumakain nito kay baka mapadalas na yung kakaano natin guys, steak. Malaman nyo na lang, ito na maging content ko sa inyo. Tingnan nyo guys, ang steak. Chan-chararan. Tingnan natin kung wala ng anong dugo. Kay delikado pag may dugo. Ulitin natin. Pero kay grabe niya kalambot. Idol tong ano na to karne. Babe, it's really soft. I really like this one. Oy, may dugo pa oy. Ibalik ko to. So a little bit blood. Nay, damot na ka na. Cute. Of I will slice it first and then put it back. I-slice ko na lang siguro muna.
Tapos ibalik ko. Medyo makapal kasi din yung pag-slice ko kanina ng ano, steak. Pag makita na naman to ni Inday kung anong ginawa ko sa steak, maawa na naman to. Ayan na guys, wala na po siyang dugo. Pag alam niya kasi ni steak yung ulam dito, pag sinako sa kanya picture yung ano result, maawa po siya sa steak kay sunog daw. Pero kayo masarap dito guys. Tikman po natin ang isa. Unang tikim para sa inyo. Ah, gabi. I really like this one. I really like this one. Very soft yung ano niya. Karne. Last time yung nabili namin sa butcher, sumakit ko yung ngipin ko kinabukasan. Maramdaman ko talaga may kinain ako matigas. Ito grabe niya ka-soft guys. The best nga siguro ang Irish na ano, beef. As in, kasarap. Yung mashed potato din pala ready na. Kita ko sa inyo. Ang ating mashed potato, oh. Ready na din. Ang mashed potato ni Mama, tikman mo din, nagawa. Mama, Po. wil ik gaan checken hoe ik bijna hier ben? Opo, mamaya. Hier? Nee, nu. Yan? Good job. En mama en nou nog samen. Oh, yeah? I-ano daw niya, combine niya daw together. And? No! Yan talaga, inantay kong reaction niya. Reaction pang Inday Garnet. Ay, ikaw naman, tikman mo din. Nakapang football na naman to. Nasaan ang princess dress mo? Sa taas. Sa taas. Kutsa. Like Mina? Yeah? Kutsa. En nou wil ik checken of ik bijna Baba, hier mamaya. ben. Ay, kumakain. Mamaya. Grabe na naman ang kabusugan, guys. Feeling ko, kalaki na naman po ng mukha ko ngayong gabi. Padami kong nakain. Pero kayong kanin, medyo nilisan ko naman. Pero kayong karnik, dami good. Dalawa pa lang biniling steak ni Marcel. Alam niyo yung ginawa ko? Andun ngayon sa freezer. Kaya hindi din naman namin yung makain bukas. Kaya ngayon nga yung ulam namin. Tapos may isda pa siya kanina ding binili. Kaya nag-grocery nga sila ng mga bata. Linis-linis na naman dito sa ano, kusina. Buti na lang bukas Sunday. Makapagpahinga din guys. Next week, kadami kong kailangan gawin sa ano, office. Kaya dumating na yung mga calendars. So, ready to ship na. Kaya magbibisi din tayo next week. Di ko lang sure kung makapag-vlog tayo sa Lunes. Pero kaya, I'll try my best para may mag-vlog po tayo, no? Walang katapusan. Hala ka! Yung ano ko pala din sa taas. Yung nilawan ko kanina. Kaya nagsanap ko ako sa washing machine. Kailangan pang isampay yun, oy. Ay, Diyos ko. Laban lang, guys. Ganito talagang buhay ng pagiging asawa, nanay. Po. Wil je deze openmaken? Gusto mo yung kainin? Ja. Wala na guys, kanina kayo. Kadami na nakain din eh. Papa zet het op de boom. Yeah. Gusto niya kainin yung pomelo. Tapos ito rin sa kuya? Hindi pa. Hindi pa. Bakit hindi pa? Kadami mo na kayo kanina. Nakikita nyo ba guys yung nakikita ko ngayon dito? Kadami pong mga bags. Ito yung mga pinaglagyan ko sa mga damit ni Mila, damit ko, damit ni Matthew, yung mga ibang damit dati ni Nani na naiwan po dito kasi hindi nagkasya sa maleta nung umuwi sila dito sa Pilipinas, nung nagbakasyon sila dito. Kaya nilagay ko na po dito lahat kaysa mga darating na araw, tsaka simulan ko nga bukas. Mag-start na akong lagay-lagay ko ng mga anik-anik dito sa box. Kaya tingnan nyo naman. Nalagay ko na rin po yung tape na binigay nga sa akin. Dinubli ko yung ano dito guys, yung tape nga una, yung parang ano lang, packing tape, o packaging tape. Tapos yung bigay na nga nila sa akin na ano na, baga sa brand ng ano nila, cargo. Kaya ayan, matibay po talaga to dito sa may ano baba. Tapos pag na-close na, kailangan dito, nakaano din po yung tape. I mean, walang makitang brown, kailangan lahat sealed. Pagkatapos ko magsampay ngayon, yan yung gagawin natin.
magtingin-tingin ng mga mapapadalang damit. Tingnan yung pala to. May nakita nga ako dito eh. Ito guys, oh. Ang cute! Saktong-sakto to sa pamangkin ko. Ano ngayon yan? Parang 2 months old. Pero kaya di ko lang din sure kung magkasya to sa kanya. Ka-cute good, oh. Pag hindi na to magkasya, baka ibigay ko sa kaibigan ko, na buntis din ngayon pero hindi pa alam yung gender. Or sa paparating ko din pong pamangkin. Tama ba yun? Pamangkin kasi apo ng ate ko. Ano ko na yun siya, guys? Pamangkin or apo ko din. Wala ka. Paano yun? Kayong eldest po namin, yung anak niya, magkakaroon ng anak. So, magiging ano ko na yun? Pamangkin, di ba? Hindi man siguro apo. Pero kay babae nga yung magiging apo niya. So, ito yung siguro ibigay natin. Or kung kanino ko lang matipuhan ibigay. Tingnan na lang natin. Kaya feeling ko rin kasi hindi na magkasya sa pamangkin kong isa eh. Kaya parang ano to, medyo malaki. Pero kay malay natin. Basta ipapadala ko po sa Pilipinas. Tapos itong isa din guys. Ang cute. Very pinky. Ayan oh. Mga pinaglitan dito ni Mila. Swerte na lang sa mabigyan ng mga damit ni Mila at saka Matthew. Lalong-lalo kay Mila. Kayong iba po alam nyo, bago pa yun. May isang dress din ako na gustong-gusto para sa kanya. Never niyang sinuot. Kaya ayaw na ayaw niya yun. Pakita ko sa inyo mamaya. Pamigay ko na lang dyan sa Pilipinas. Tapos yung mga laruan niya dito, kadami din po. Kaya buti na lang talaga na naka-order din tayo ng balikbayan box. Kailan ba yung last time na nagpadala ko? Parang 2 years ago. Nung nag-send ako ng balikbayan box sa Pilipinas. Diretso naman yun sa probinsya. Yung binayaran ko dati nga mga 150 o 120 euros. Tapos isang box lang good yun. Ito, 3 na. Tapos 200 euros. Pwede na good. Ayan nga po yung mga ipamimigay kong mga anik-anik guys. Tingnan nyo naman. Kita nyo yan? Diyan ko nga lang po kasi nilalagay yung mga damit ni Mila tsaka Matthew ng mga pinagliliitan. Ito din pala guys. Para kay to, nanay. Nanay, this is for you! Chan charadan! Kaya mahilig si nanay sa ganito. Padala ko na lang din to. Para matuwa ang aking Modra Bells. Kanina ko nga lang din na-realize na may ganito pa pala kami sa bahay guys. Oh. Sakto-sakto talaga din to sa pamangkin ko. Ano nga ngayon? 2 months old. Gamit na gamit. Yung siya, baby carrier ata to. Ganyan-ganyan. Kalimutan ko na isuot to. Pero kayo, ipapadala ko din po ito sa Pilipinas. Tapos may bag pa. Shoulder bag. Seike pagod to. Or Seika. Mga brand guys. Calvin. Swertihan na lang kung sinong makaano neto recruit. Sa mga nanonood kong mga kapatid dyan, i-mind nyo na. I-mind nyo na ang unang mag-message sa akin. Ay, hindi. Baka sa pamangkin ko na lang itong babae. Bigay ko na lang to sa kanya. Kay Ate Awi. Ate Awi! Sa'yo na lang to. Tama, sa pamangkin ko na lang babae. Nag-aaral kasi yun. College na ngayon. Accountancy. Pwede na to siguro guys, no? Tapos malagay niya dito yung niya laptop. Hindi na lang to. Bali, ang gagawin ko pala po sa 3 box, ang plano, is 2 sa Maynila at 1 sa province. Pero ang iniisip ko din, sa Maynila, hindi naman masyado madami dyan yung pamilya ko. Sa province, yun yung madami. Kaya tingnan na lang talaga natin kung ano yung magpagkasyahan ng mga anik-anik natin. Tsaka ang gagawin ko din pong neto, hilera. Bawa, mga damit, laruan, chocolate, tapos damit ulit, tapos shampoo, or sabon. Ganun yung magiging setup ng box. I'm so excited guys na malagay nga po lahat. Kaya itong mga nakalagay din po talaga dito, hindi na to nagagamit sa bahay. Kadaming mga damit, ang mga wala ng gamit dito nga sa bahay. Sampulan ko kayo ng isa. Gusto ko nga pong damit kay Mila. Ay, wala na ata. Ay, dito. Ito guys, gusto ko to sa kanya. Very bago, good to. Sa store ko to binili. Alam niyo yung nung pinasuot ko to siya neto, grabe good yung iyak niya. Hindi lumabas sa kwarto. Ayan never niya po itong masuot. Pero kayon, sa pamangkin ko na lang to dun sa Pilipinas. Kay Arya po! Kasi love yan ni Tita.
Kaswerte gud ng pamangkin kong babae kay kadami pong mga damit na nilagay ko dyan. Yung mga pinagliitan ni Mila, mga shorts, pantalon, lahat-lahat. As in, parang mahaf na nga dito ngayon yung box. So ngayon kayong pambabae po nandyan na. Yung sa pamangkin ko nga, ang ilalagay ko naman dyan ngayon, mga laruan. Tapos, yung top ng laruan is yung sa pamangkin ko naman pong lalaki kay para hindi sila dun magkagulo pagdating neto sa Pasay. Kay kadami good ng mga laruan na to dito ngayon ay ilalagay ko. Nalaglag pa yung box dito. May mga tunog-tunog pagod dyan guys. Pero yan nga po yung ipapadala natin sa Pilipinas. Yung iba nga naka-on pa. Ito ang magandang laruan na gusto kong mapadala po doon. Kaya tingnan nyo. Ikat lang to. Padala ko na lang to kaya sa probinsya. Yung sa isa kong pamangkin. Doon na lang siguro to. At yan na nga po yung naging itsura guys. Yung mga hindi ko na ilagay itong iba kay medyo kalalaki na masyado. Makaano lang sa space ng box. At least may mga laruan po tayong nalagay dyan. Tapos yung papuntang province, nilagyan ko din po. May mga tunog-tunog. Kaya para din sa isa ko dong pamangkin na darating. Itong ibang pantalon, medyo malalaki pa to sa mga pamangkin ko po. So ang bala ko ngayon, ibigay ko na lang din to sa anak ng pinsan ko. Kaya medyo kahaba wag masyado Kasya pa nga to dapat kay Mila pero kaya alam niyo namang anak ko, gusto mga astig lang. So, ibigay ko na lang to sa anak ng pinsan ko para mas magamit din po. Ito, good, kaganda din, Galing ata to kay Zoe. So, guys, padala ko na rin to sa Pilipinas. Kadami po talagang malagay sa box na to. Kaya very thankful ako na tatlo nga yung natin, box. Ito nga sana, ang bala ko din ipadala po. Sa Disneyland pagod namin to binili dati ni Marcel. Kaya nakitaan po kami. Kaso, wala man, hindi man ito magamit sa Pilipinas kaya masyadong mainit. Ang iniisip ko ngayon kung kanino ko to ibigay. Mag-winter pa din naman. Wala na rin naman ako masyadong kaibigan dito na bagong anak. Kaganda good guys. Ilang mga bags na ba dito yung naanuhan ko? Natanggal. May space na gudon ngayon sa ni Mila kwarto. Mama, Yes po. I really help her. Andyan na. Magtanong muna ako sa inyo kung anong kunofos yung pwede ilagay ipapunta sa Pilipinas. Mama, I really help her. Opo.